Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. Patuloy pa din ang pagtaas ng remittances na ipinapadala ng ating mga OFWs. Ayon sa report, umabot ng $1.918 billion ang pumasok na remittances noong nakaraang Agosto. 6.8% ang itinaas kumpara sa remittances noong Agosto ng nakaraan na taon. Karamihan sa mga remittances na ito ay nagmula sa Amerika, Saudi Arabia, United Kingdom, UAE, Singapore, Canada at Japan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Princess Adriano para kay Marisa Del Mar. At ito po ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang kwento ng isa nating kababayan na nakaranas makapag-business sa The Netherlands. Ikukwento sa atin ni OWA Director Valenciano ang kanyang naging karanasan bilang welfare officer. Makakapanayam natin ang First Vice President ng Megaworld Corporation na si Mr. Jericho Go. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Get a copy of Bravo Filipino magazine in all Power Books and National Bookstore outlets nationwide. Bravo Filipino, the lifestyle and culture magazine for today's generation. Volume 2, number 8. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang buhay OFW. Buhay Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Ladies and gentlemen, welcome po sa Buhay OFW. Ngayong gabi po'y kasama po natin ang First Vice President, Business Development and Leasing Group, none other than the one that I love so much, Megaworld Corporation. We'll hear it from him, up close and personal, Mr. Jericho Go. Kapatid, magandang gabi, Mr. Echo. Diba? Jericho, yes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Marisa. And thank you for having us. Yes. At saka syempre po pinapanood po ang Buhay OFW sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Northern America, Malaysia, Italy, Guam, USA, Singapore, sa buong mundo po pinapanood po ang Buhay OFW. Kapatid, Mr. Jericho Go, of course, being the first Vice President of one of the largest condominium developer of the Philippines, of course, a Megaworld Corporation. I would like to ask Kapatid Jerry, how long have you been joining a very prestigious company as Megaworld? Well, I've been working for Megaworld for 15 years now. I think I can very well say that I really made my home in Megaworld Corporation. And I'm very happy, masaya ho tayo dito na nagtatrabaho dahil dun sa ginagawa po natin, hindi lang po yung sarili natin yung tinutulungan,
but we're also able to help our mga kapatid, no? Yes, sa mga OFWs. kapatid natin na mga OFWs. Alam niyo naman po kasi ang ating Mega World Corporation and the Mega World International, of course, kapatid Ms. Marivica Costa, ang ating first VP ng Mega World International. Lahat po dito kasi sa Mega World is like a family, magkakapatid. Lahat nagtutulong-tulong. Ang pagmamahal natin ay buong-buo, lalo na sa mga OFWs natin who are really working hard to earn a living and to invest para sa kanila mga kapamilya dito sa Tama po yan. Pilipinas. Tama po diba? yan. So, Mr. Jerry, you have been with Mega World for the past 15 years and I learned na itong ating Eastwood City, ito daw ang nagtayo ng pangalang Mega World. How true is this? Totoo po yun. That's very true because brief background lang ho, no? Yes. Itong property kasi na to, dito sa Eastwood City, this used to be a general textile mill plant. Textiles po ang ginagawa dito. And alam po natin na dahil po dun sa China at yung mga ibang bansa na very cheap ang labor, we did not become competitive anymore in that industry. So it was referred to as the sunset. The sunset. Pawala na. Mhm. Tapos ang kagandahan naman po noon is ang Mega World po nag-isip po ng magandang konsepto or concept for the project at ginawa ho itong IT park, no? Ang tawag naman po ng mga tao doon ay Sunrise Industry. From sunset To sunrise. Okay. Kasi ginawang IT Park within Metro Manila. Di ba ang IT Park should be outside Metro Manila? actually, mukhang pinag-aralan niyo ho talaga ng mabuti syempre, ang of course. may research Of na. course. At nakakatuwa naman po no, na nabanggit niyo yan kasi it's true that during the time that we applied for a license with the Philippine Economic Zone Authority, there was a stipulation in that particular law that it should be outside of Metro Manila. At saka dapat nga ho, 50 hectares pa nga eh. And we're only 15 hectares. 15 lang ho. No? Although through the years, we've grown and now closer to about 18 hectares because of additional acquisition. So there were a lot of challenges way back then. Hindi po naging madali ang path namin from 1997 to 1999. Economic crisis nung pagkakataon na yon and napakahirap po. No? So every brick, every hollow block, every stone that we put there, talagang blood, sweat, and tears ho talaga. Pero napaka-simple lang ho ng mensahe ng aming chairman, si Dr. Andrew Tan. Sinabi niya na kailangan itaguyod ang kumpanya dahil hindi lang po yung sarili namin ang dapat isipin, kundi yung pamilya, ang ating mga kapatid, at lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho na ating mga kapatid sa abroad na kapag hindi ho natin pinaghusayan ito, maaaring wala na ho silang magandang babalikan sa Pilipinas. At gusto po natin gumawa ng effort or we want to create opportunities that they can still come back and invest in the Philippines. So, dyan po nabuo ang township project ng Mega World na Eastwood City. Live, work, play, at meron pa rin tayong learn component. Learn component, ayan. And it was awarded the best shopping center last 2010, Tama po 2012, Tama and po the yan. first IT park, cyber park ever In the Philippines. In the Philippines Yes. pa. Ito daw ang sinasabing Mega World Corporation is the top BPO office developer. Totoo po yan. We are the top developer because we were the ones who pioneered. Yes. Tayo po ang nag-umpisa nitong project na to sa Pilipinas. And you will be pleasantly surprised na sa Eastwood lang, Eastwood alone, we already have 60,000 workers in the BPO segment. No? So, and then plus kung isasama mo yung mga residents na mga nasa 30,000, 20 to 30,000 at yung mga bumibisita dito, at any given time, ang population po on a daily basis, 100,000 po. 100,000 on a daily 100,000. time. Oh my 100,000. goodness. So yan ang sinasabi nating brainchild talaga ni Chairman Andrew Tan. Please keep in mind, no, ang Eastwood City ang tinatawag nating proof of concept. Yes, Kasi dito yes, dito proof natin of pinatunayan concept. Okay. na pwede natin gawin itong klaseng proyekto na to. No? Now, why is it important? Because alam mo, masyadong naghihirap sa abroad ang ating mga kapatid. No? Yes, ang ating mga kapatid, mga hard-earned money. OFWs natin. And kailangan yung pinupuhunan nila na blood, sweat, and tears, kapag in-invest nila yan, dapat sigurado ang pupuntahan. No? That's why, ang company namin, ang Mega World Corporation, hindi lang po real property, building, or real estate ang binibenta namin.
ang binibenta po namin ay lifestyle. Lifestyle. MegaWorld is a very reputable company. We are in a cash positive position. Ibig sabihin, meron po tayong pera. Meron tayong pera. Para Hindi tayo tapusin ang mga umaasa project. lang doon sa benta. Sa benta. Meron po Okay. tayong pera. No? So, kaya ho safe at secure ang kanilang mga investment sa atin. At more importantly, siguro Marisa, hindi mo may tatanong, noong nag-umpisa kami magbenta dito sa Eastwood City, 45,000 pesos per square meter. Per square meter. Okay, now 120. 300%. Di ba? Hindi na masama, di ba? Wow! So, My kaya goodness, from 1997 to 2013 kasi now. we are selling a lifestyle. Yes, it's true. Kasi kung bato lang yan, semento, bato, monumento, di ba? So, pero dito sinasabi natin, we want to sell them an opportunity to have a good life, a better life, not only for themselves but also for their children at mga kapatid. Pag bumaba ka lang, pwede na ako mag-shopping. I can eat anywhere. Lahat ng klase ng mga dining restaurants nandito. Gusto ko mag-aral nandito. Gusto ko mag-opisina nandito. Safe and secure. Safe and secure. Kahit umalis ka dito ng alas 2 ng umaga, mag-ikot ka, alas 4 ng umaga, 12 midnight, walang gagalaw sa'yo, walang mananakit sa'yo because we have security personnel, both CCTV cameras. Yan yung lifestyle eh. So kaya, because of that proof of concept, hindi ho to tsamba. Inulit-ulit na ho natin ito. Yes. Meron ho tayo sa McKinley Hill. McKinley Hill, Fort Bonifacio. McKinley Hill, Fort, Global Meron City. tayo yung Newport City. Newport City sa Pasay City. Sa Pasay City. At saka, of course, dinala rin ho natin yan outside of Metro Manila. Meron tayong sa Cebu, meron tayong sa Iloilo. Pag sinabing MegaWorld, meron tayong socio-civic arm. At we are awarded the Best Corporate Social Responsibility. Can you talk about it? Meron po tayong mga projects dyan, no, na ginagawa. Kasi unang-una po, when we tie up with yung mga green building, yung mga green initiatives, planting trees and so on and so forth. But gusto ko lang banggitin, no, yung township na live, work, play, we are also very conscious about yung carbon footprint. Kasi kapag gumagamit po tayo ng kotse papunta sa trabaho, kapag kumukonsumo ho tayo ng fossil fuel na ganyan, malaki ho ang naidudulot niyan sa climate change, no? And we have to be very careful kasi sa Pilipinas, nararamdaman na natin yan. Pag nagbabaha dito, konting ulan lang, grabing traffic, marami ho ang nasasayang. Oras at saka ang gasolina or electricity, no? So, the township in itself promotes green living. Yes, green living. Green living. So, kung konti lang sana ang gagamitin nating pagkonsumo sa mga fossil fuels na mga ganyan, no? At saka, alam mo, Marisa, may dahilan kung bakit MegaWorld ang tawag sa kanya eh. May gagaling pa ba? May gagaling pa ba? Wala na, di ba? Okay ba yun? Maganda yun. Diba? May gagaling pa ba? Wala. Okay yun, ha? Oo, wala na. Meron na akong pandagdag ko ngayon, di ba? Ngayon naman, Mr. Jerry, ano ang masasabi mong message para sa mga kababayan nating, mga kapatid nating OFW na nagtatrabaho sa abroad at syempre, yung iyong masasabi sa MegaWorld Corporation as a whole? MegaWorld Corporation is very committed to nation building, and rest assured that all of our projects are of high quality. It provides value for money. And our township concept is such a pioneering endeavor here in the Philippines that we have close to perfecting already the concept. And kapag nandiyan na tayo sa puntong yan, makakasiguro kayo na talaga pong masusulit ang ibabayad nyo sa kumpanya sa pagbili at pag-invest sa residential condominium. This will be a life well spent. The township development is giving you the good life. So maraming salamat po at hihintayin po namin kayo sa inyong pagbabalik sa Pilipinas. Wow! Very well said. Iduduktong ko lang, kapatid Jerry, ha? Sa mga buyers po natin ng MegaWorld Corporation, MegaWorld International, tandaan yan, ha? Pagdating nyo dito sa Pilipinas, meron akong free hotel accommodation sa inyo. Saan pa kayo pupunta? O, di ba? Kaya ng powers natin, no? May free hotel accommodation, di ba? Mr. Jerry Cogo, thank you very much for your time sa Buhay OFW. At syempre, ang MegaWorld Corporation, ang MegaWorld International, love natin yan. Saan ka pa pupunta? Syempre, dito na. Magbabalik po ang Buhay OFW. Investment opportunities para sa OFW hatid ng MegaWorld International. Gusto mo ba ng isang city getaway? How about a city getaway that you can call home? Posible yan sa Bayshore Residential Resort. For those looking for the best properties the Philippines has to offer,
MegaWorld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Has everything you could ever want or need. At handog ng MegaWorld International, ang Bayshore Residential Resort sa inyong mga OFW na naghahanap ng resort lifestyle in the Philippines. Ang address na ito ay part ng Bayshore City, isang grand tourism-oriented destination near Manila Bay. Dito, ang living and recreational experiences mo ay laging may vacation feel. Isa sa perks ng pagtira sa Bayshore ay ang amenities nito. Merong 135-meter long beach-type free-form pool with white sand sa recreational area. Why fly to other beach resorts when you can enjoy this just outside your unit? Hindi lang yan. Aside from pools, merong water slide, wooden deck, pavilions, playground, gym, function rooms, multi-purpose hall, gardens, picnic area at barbecue area. Maaari ka pang pumili ng unit na babagay sa personality mo. There are studios and executive studios. May 1 and 2 bedroom units and garden units din for growing families. While penthouse units with 3 bedrooms ay available for those who want more space. At because you live within the master plan Bayshore City, it's easy to enjoy family-friendly Las Vegas-style pastimes. May instant access ka sa Grand Opera House, international brand hotels, theme parks at retail center. Live your dream vacation every day at home. Bayshore Residential Resort. MegaWorld International is your partner in helping you find the home that you need and deserve. Contact the office in your territory for more information on the project. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. Naging bahagi ang ating Buhay OFW program at ang ating Buhay OFW Foundation sa 2013 beef sharing ng ating ICAD Foundation, ang Filipino-Turkish Educational Group Integrated Center for Alternative Development Foundation. Sa lahat po ng ating mga brothers ng mga Turkish, Filipinos, we love you all. That's why nandito po ngayon ang Buhay OFW Television Program, ang Buhay OFW Foundation in partnership with ICAD Foundation and the TCCP para magkaroon po tayo ng beef sharing at sabihin po natin sa buong mundo na wala pong relihiyon, wala po tayong pagkakaiba, iisa lamang po tayo, lahat po tayo ay magkakapatid. Ang beef sharing ay inilunsad sa Festival of Sacrifice na tradisyon ng mga kapatid nating Muslim at Turkish sa buong mundo.
Nagsimula po ang beef sharing ng ICAD Foundation dito sa atin noong taong 1997. Ginagana po ito taon-taon at humigit kumulang 10,000 pamilya ang nabibiyayaan ng libreng kilos of beef. Naniniwala po kami sa ICAD Foundation at sa Buhay OFW Foundation na malaki ang maitutulong ng ating beef sharing project sa mga pamilyang Pilipino para masustain ang kanilang pangangailangan sa pagkain for a period of time. Katulong natin kapartner ang Philippine Army. Nagsadya po ang ICAD, Buhay OFW Foundation at Pacific Dialogue Foundation sa San Juan City, Mandaluyong City. Naroon para makibahagi sa beef sharing project ang ating napaka-hardworking na San Juan Mayor Gia Gomez, ang ating matalik na kaibigan Mandaluyong Mayor Benhar Abalos na lubos na natutuwa sa natanggap na biyaya ng kanilang mga kababayan. Isang araw na pinasasalamatan natin, sabi nga nila, isang araw na pagpapasalamat sa sakripisyo, and it is a day of sacrifice, sakripisyo, pero sa akin, ang sakripisyo ay kaagapay ng pag-ibig. Hindi ho ba? Ang sakripisyo at pagmamahal ay iisa. Hindi ho ba? We do hope that we will improve our relations in trade, in culture, in education. And Turkey is just one country where we could have an exchange of cultures, especially education. I've seen their systems very, very good. And on this day, ito pong araw na ito, ilang daang karne ay para mahahagi. At dahil dito, palakpakan po natin at pasalamatan natin ang gusto. Ang ICAD Foundation ay may 4 na international schools sa Metro Manila, 2 sa Metro Manila at 2 Filipino-Turkish Tolerance Schools sa Zamboanga. Ang ICAD Foundation, kapartner ang Buhay OFW Foundation, ay patuloy po ang aming commitment sa pagpapatupad ng aming social responsibility sa pamamagitan ng iba't ibang charitable works and services. Beef sharing is not only about actual giving of bags of beef to the less fortunate brothers of ours. It is also about sharing of love and friendship between Turkey and our Philippines, our country. Isang Thanksgiving party para sa ating Turkey Ambassador to the Philippines na si Ambassador Hatis Pinar Isik. Present during the dinner are ang ating mga kapatid na mga diplomats and ambassadors from different countries, kasama ang ating former President Fidel V. Ramos. Naroon po ang inyong lingkod para pasalamatan ang ating Ambassador Isik for the wonderful business and personal relationship na namagitan po sa ating Turkey family at ang ating Buhay OFW family. Congratulations! More power po, Ambassador Isik. And congratulations din po sa ating Turkish Chamber of Commerce of the Philippines, ICAD Foundation. Mabuhay po tayong lahat! Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan
Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Bago pa naging director ng OWA, si Director Albert Valenciano, naging welfare officer siya ng Italy at Israel. Taong 1982 nang pumasok siya sa OWA. Isa po akong technical assistant administrator ng OWA. Yun nga po, parang ako po naman ay na-promote over the years. So ako po naman I rose from the ranks, ika nga. Isa si Director Valenciano sa mga naunang welfare officer na ipinadala sa abroad. Italy ang kanyang naging unang assignment noong taong 1988. Kami po kasi yung unang batch na welfare officers na trainee. So talaga po masinsinan yung training. Intensive po siya. Kung hindi ako nagkakamali, mga 1 buwan yung aming training. So may immersion pa yan. Pag sinabi pong immersion namin ay nakaseparate. 3 araw yan na intensive na training. Kasama na dyan in skills training po. Anong dapat gawin ng welfare officer? Paano ka ba mag-counsel? Paano ka ba maging mediator between the employer and the worker? At paano ka ba makihalubilo sa ating mga Filipino communities, in particular sa Italy? Noong mga panahon na yon, sa bahay talaga ang specialization ng ating mga kababayan sa Italy. Sinabi niyong yung HSW, Household Service Worker, parang wala na po talaga mas magaling pang nagtatrabaho sa bahay ng mga Italiano kundi mga Pilipino. Anything that has to do with housework, parang tayo pong binibigyan ng tiwala na mahusay ang trabaho. Hindi na daw ito nakapagtataka dahil kilala ang mga Pilipino bilang magagaling makibagay sa kahit na anong kultura. Sa Italy pa naman, malapit po yung kultura ng Italiano sa kultura ng Pilipino. Plus the fact that dati po tayong Spanish colony, kaya yung pong pag-pick up po ng Italian language, mabilis po. And talaga pong ginagalang po tayo doon at baho po sa atin yung mga employers ng ating mga Pilipino doon. Dahil European country ang Italy, mataas ang respeto nila sa karapatang pantao. Protektado ng kanilang batas ang mga household service workers. When I was there, yung pong ating mga magagaling na Filipinos ay nagiging miyembro ng local councils. Parang legislative council, kumbaga. Konsehal sila. Aiding the mayor of Rome or other cities or towns in Italy. Matapos sa Italy, Israel naman ang sumunod na posting ni Director Valenciano. Western-oriented po sila eh. In fact, yung pong sa akin palagay Israel is the only country na westward looking. Karamihan sa mga Pilipino sa Israel ay mga caregivers. Ang pagkakaiba po ng HSW at saka caregivers, specialized naman ng skills ng caregiver. Siya po naman ang nagbibigay ng kalinga sa mga may kapansanan, disabled, o either yung mga elderly o kaya yung mga bata na mga disabled, may mga kapansanan din. Sa Israel, kalusugan naman ang naging pangunahing problema ng mga OFWs. Marami po nagkakasakit. At that time po, hypertension, kidney problems, parang gano'n. Yung mga ating kababayan doon. Hindi po masyadong problema pa yung work-related problems. Kasi po, yun na nga, may sistema, may proseso para mabigyan ng ma-address po yung mga problema nila doon. Bihira po yung maltreatment. Yung pong sweldo nila, mataas-taas. And then, may day off sila na 24 hours. Para kay Director Albert Valenciano, hindi mahalaga kung anong bansa ka ma-assign. Ang importante ay magampanan mo ang iyong responsibilidad bilang welfare officer. To make sure na as much as he can, ay makatulong siya at maibsan kung ano man ang problema ng kanyang kababayan. I invite all the mga OFW to
to grab the opportunity para magkaroon sila ng business. It's a good opportunity kasi simple siya to operate because hindi mo na siya kailangan bantayan. You just put it in a place. So the investment is small and then you don't need a big capital. So lalo na sa mga hard-earned money, this is a very good opportunity. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong Buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, Southville International School and Colleges, Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Simula sa pagkabata, panahian na ang pinagkukunan ng kabuhayan ng mag-inang Journey at Aling Nida. Graduate ng kursong Medical Technology, si Journey. Matapos makapasa sa board, naisipan niyang makipagsapalaran na sa ibang bansa. After graduation ng 2000, took the board ng 2001, tapos nag-abroad na. I'm a medtech by profession and I am Philippine and US licensed. So, magandang offer, maganda ang mga medical careers sa abroad. So, kaya yun, pumunta kami ng abroad. Nang mga panahon na yun, nasa Europe na ang kanyang girlfriend na si Emily, isang pulmonologist. Ang plano sana nila, tutuloy sila ng Amerika matapos ang ilang taong pagtratrabaho sa Europe. Pumasok si Journey ng Europe bilang isang tourist. Kasi, nung time na yun, madali lang. So, pagpunta ron, lumapit kami sa hospital. Sabi ng hospital, yes, we can hire you and we can give you a visa. We can process all the necessary documents for you to work here because we need people like you. Sabi nga ganon. The thing is, since this is the Netherlands, we are a Dutch-speaking country. So you have to learn Dutch. Yun. So sabi niya, if you can learn Dutch in 6 months or less, we can hire you. Pero inabutan sila ng implementation ng European Union. Dahil sa pangyayaring yon, malabo nang makakuha pa sila ng trabaho doon. Since hindi na pwedeng mag-employment, nag-business kami. Nag-business kami ng accommodation, bed and breakfast. So kasi doon, 70% of the economy rely on tourism. So why not, kumbaga, take a bite on that pie, ng malaking slice ng pie na yon, di ba? So maganda ang negosyo ron kasi maganda ang turismo, maraming tourist na dumadating. So a bed and breakfast is basically parang inn, yan, ganyan. So mas mura siyang accommodation compared to hotels. Sa loob ng 2 taon, maganda naman ang itinakbo ng kanilang business. Pero nagdesisyon silang bumalik ng Pilipinas nang kumalas ang kanilang Dutch partner. Ang plano nila, aayusin lang nila ang kinakailangang papeles para makapunta ng Amerika. 2004, wino-workout ko naman yung pagpunta ng US. Pero syempre, hindi naman ganun kabilis yun. So that time, dito muna ako sa business namin. So tinutulungan ko yung mother ko kasi medyo may edad na rin. So hindi niya na kaya lahat talaga yung operasyon. So purchasing, deliveries, ganyan. So, tinutulungan namin siya. Hanggang eventually, kami na ang kilala ng clients and kilala ng suppliers. Tapos, yung wife ko naman, siya naman dito sa internal operation. From cutting, to sewing, to finishing, packing, ganyan. Quality control, ganun. So, baga, parang partner kami, tag team kami sa business. Now, pagdating ng 2006,
Yun, nagkasakit yung nanay ko, na-stroke siya, and ilang series of strokes kasi yun, the last stroke, yun yung fatal. So, namatay na siya, and nag-decide kami na paano gagawin natin. Tutuloy ba natin na mag-abroad tayo, or magstay tayo dito sa business. So, napag-usapan namin na magstay na lang kami dito sa business kasi nakita ko na parang yung what we are making now, parang yun din yung kikitain natin abroad. At least, dito pa tayo. So, yun ang ginawa namin. So, sinabihan namin ng mga clients na wag mag-alala, we are still in business, ganyan. Pati mga suppliers, ganun. Tapos, we changed na yung name to With and Lend. Hindi ni minsan man sumagi sa isip ni Jermaine na ang kabuhayan ng kanyang ina ang magbibigay sa kanya ng magandang oportunidad sa buhay. Parang sinesearch ko kung ano yung para sa akin. What I didn't know, it was just right in front of me. Kasi before, para sa akin, ang patahian, hindi pang lalaki. Sabi ko, hindi naman ako bading para ma-involve sa mga damit. Sabi ko ganun. Ngayon, nung nag-abroad kami, so nakita mo ang potential, nakita mo yung kikitain mo base sa profession mo. So, doon ako nakatingin. Ngayon, ang pagbalik ko, since hindi pa ako makakapunta sa abroad, so sabi ng nanay ko, pwede ka mag-market. Kuha ka ng client, pag nakuha mo, sa'yo yun. Sariling project mo, sariling client mo, sariling income mo. And nung nakakuha ko ng unang project ko, it was a school. Nung nag-PO yung school, I realized na yung PO nila, which I can manufacture in 1 or 2 months, is about mga more than a year salary ko kung magme-medtech ako. So, yun yung parang nag-push sa akin. If I can market more, I can have more projects, I can have more income as compared to being a medtech. Nung nandun kami sa abroad, I met a lot of people, foreigners from different parts of the globe, ganyan. So, yung interaction with people, yung pakikipag-usap, ganyan, na enhance, as well as yung running the business, so doon ka natuto, nahasa. So, all in all, yung pakikipag-interact sa kanila, yung pagpapatakbo ng business, so nag-mature ka. So, pagbalik namin dito, parang you are ready to face na kahit you go to the US para i-pursue yung career mo, or magtayo ka na negosyo rito, kaya mo na you're mature enough, kaya mo nang patakbuhin siya, kaya mo nang mag-interact sa mga tao, sa suppliers, sa clients, gano'n. Kasi nung una, pag bata ka pa, parang nahihiya ka pa, parang hindi ka makapagsabi na gusto mong sabihin, gano'n. Pero ngayon, madali na yung communication. Sa ngayon, malayo na ang narating ng business ng mag-asawang Journey at Emily. At masaya si Journey na ipinagpatuloy niyang simpleng panahian na sinimulan ng kanyang ina. Isang bagay na malapit sa puso nilang mag-ina. Dati, kilala kami in Marikina lang. Tapos, ang may kilala lang sa amin, yung mga schools lang, tsaka yung mga parents ng mga estudyante ng mga eskwelahan. Ngayon, I can say na ang scope namin hindi lang nationwide, global na rin kasi merong mga clients coming from different parts of the globe. Tapos sa Pilipinas naman, we have clients as far as Apari in the north and Zamboanga in the south. In terms of manpower, malaki ang nilaki niya. Kasi before, we only had parang 5 machines and 3 people. Tapos ngayon, we have around 20 machines. We have around 15 to 20 people, depende sa volume, depende sa need. And we can tap at any time 6 subcontractors. We had a project with Japan Bus Line, and we have projects in Guam, in Qatar, in Saipan. We also have inquiries from Australia, from the Middle East, from Germany, Malaysia. So, syempre ngayon, global na tayo ngayon, globalisasyon eh. So, ganun lang. Samples, ship lang, ganyan. Sa susunod na Buhay OFW, ano ang naghihintay na trabaho para sa ating mga kababayan sa ibang bansa? Saan maaaring dumulog ang mga kaanak ng mga OFW nating may suliranin?
Paano pinagtagumpayan ni Levi ang mga pagsubok sa kanyang buhay para maging isang successful na OFW? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ang inyong kaagapay sa paghahatid ng mga impormasyon at kwentong OFW. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo para sa isa na namang kwentong Buhay OFW. Ako po si Princess Adriano para kay Marisa Del Mar. At ito, ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Davis, Paint Reinvented. The Zen Institute, the art of beauty perfected from within.